11 TPI. Yan po yan mga kapiter, 11 TPI. Thread per inch yung gagawin natin. Nakikita niyo mga kapiter? Wala, 36, 30. Yan. Palitan natin ng gearbox to. Naka-ready na to yung mga gamit natin dito, naka-ready na. At ito yung coupling na gagayahin natin. Gagayahin natin to. Sukatan natin to ng pitch thread natin. Kunin natin yung pitch thread natin para makita natin kung tama ba, kung mali yung ating pitch thread. Kaya mga kapiter, siguraduhin natin yung trabaho niyan. Okay, 11 TPI, nakikita nyo mga kapiter na sinusukat natin. Ngayon, i-set up natin yung pinaka gearbox ng lit machine na to. Kasi yung lit machine na to, hindi to automatic. Pag may kukunin ka na thread, kailangan papalitan mo ng gearbox. Ito yung mahirap dito sa lit machine na to. Okay, tingnan to, turo ko inches. Tapos yan, 11 TPI. Okay, palitan natin ng ano yan. Ito yung pinaka gitna, 33. Okay, ayun na, naka-ready na to. Papalit natin ito sa kabila, ilalagay natin ito dalawahan to, kabilaan. Okay, kita yun, 37. Okay, ilalagay natin to. Okay, yan, ready na to. Yan, pagkasimple lang to mga kapitin. Ganito lang yung pagpalit ng gearbox ng lit machine, lalo na sa mga manual na lit machine. Huwag lang sa automatic. Yung automatic kasi hindi na kailangan mo palit-palit ka, may ano ka lang doon, isisilik mo lang yung inches o kaya metric. Yan, kita nyo so sit up na yan mga kapiter. Yan, unahin na natin yung pinaka-coupling kasi hindi magkasya yung isa. Yan mga kapiter, okay. Nailagay na natin yung yung coupling ng gear. Tapos ipapasok natin itong pinakapanghuli, 41, 41. Nakikita nyo sa diagram. Yan, 41 po yan mga kapiter. Sa diagram sa natin. Pag mag-lit machine ka mga kapiter, lahat ng detalye nandyan lang yan sa lit machine sa gilid, nakasulat. Sundin mo yung pinaka-chart niya kasi yan ang pinaka-standard. Huwag kang gumawa ng sarili ng chart kasi kasi iba-iba yung klase yung machine. Sundin mo yan. Ayan, kita na natin ito mga kapiter. Tapos yan, siguraduhin natin na mahigpit ito para hindi lumuwag. Pag lumuwag yan, wala yan, hindi na yung kasama dun. Tsaka itong sa lock na yan. Tapos lagay natin yung washer. Tapos yung nut, para ito yung nakapanghuli na lock. Siguraduhin natin na yung pagkano natin sa pagpalit ng gearbox, kailangan naka-safety palagi. Huwag kalimutan, patayin mo yung safety breaker o kaya yung emergency stop para sigurado. In case na mandar, hindi gagana yan. In case na makabig yung lever rounded na kupandar, hindi gumana kasi nakaano na yung natin yung emergency stop, nakapindot na. Ngayon, kakabit natin tong lock dito sa may gitna. Medyo may kahirapan to, mahirap to ipasok kaya talaga pasensya ng Peter pagtrabaho. Kailangan mayroon talagang pasensya. Okay, mga Peter sundin nyo lang yung huwag kalimutan pala, magtanong kayo sa akin. Kung may katanungan kayo, dito lang i-message nyo lang ako sa baba sa my comment section. At subscribe na rin sa channel natin para sa ma-update kayo sa mga susunod na mga video, at saka notification bell. Notify na rin, pindutin yung notification bell. Yan lang po yung kahilingan ko sa inyo mga Peter. Dagdag kaalaman, simpleng idea lang to mga Peter, para may share ko rin yung knowledge ko. Magtanong na kayo sa akin mga Peter kung anong may tanong nyo.
i-share ko yung okay na. Kakabit na natin yung cover nito. Okay, yan. Kabit na yung cover, mga Peter. Simula na tayo. I-sit up natin to. Yan. Kita mo yan. 11. 2. Ito lalagay natin dito. Medyo baliktad muna pagka nito. Yan naman tayo sa number 2 muna. Tapos yung sa kuan. Yung sa isa. Yung sa numerical nahuli. Yan to. Yan lagay na to. Sit up na yan. Ngayon ito yan. Turo yan ng thread yan. Yan ang pang thread. Tapos ibaba natin to sa baba.